Ito, tapos na po ang aming isinagawang interview at meron po akong nakuhang aral at talagang nakakalungkot isipin na may gantong mga tao na namumuhay sa atin at walang magawa ang ating gobyerno at wala tayong magawa para matulungan natin sila. Ako ay natutuwa sa pamilyang aming in-interview dahil sa kabila ng kahirapan nila, hindi nila inisip na gumawa ng anumang masama kagaya ng krimen. Nakakalungkot na makita yung may mga ganito para tayong kababayan dito sa Pilipinas, pero yung gobyerno parang walang ginagawa. Ako ay nalulungkot din dahil alam mo na mahirap din kami pero hindi naman ganon talaga as in ang nararamdaman namin katulad ng nararamdaman at nararanasan nila. Mga paraan upang maiwasan ang nahihirapan sa ating bansa. Una, ang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga programa na makatutulong upang maiwasan ang nahihirapan sa ating bansa, tulad ng pagbibigay ng libreng pabahay, trabaho sa mga lubos na nangangailangan. Yun lamang po, ako po si Carmina Lauria. Pagpaplano ng pamilya. Mahalaga na maisakatuparan ng pagpaplano ng pamilya, lalo na sa mahirap. Ang pagkonti ng miyembro sa bawat pamilya ay pagkonti rin ng gastusin araw-araw. Sa ating bansa, ang paglaki ng populasyon ang malaking suliranin ng ating gobyerno. Sa lumalaking populasyon, higit na nararamdaman natin ang kahirapan. Kaya ang pagsulong sa pagplano ng pamilya ay dapat ikasatuparan upang mabawasan ang lumalaking bilang ng populasyon. Higit sa lahat, malaking katulungan din to sa lahat ng ating mamamagitan. Ako po, si Dorothy J. Menso. Maraming salamat po. Edukasyon. Edukasyon para sa bayan. Mahalaga ang edukasyon sapagkat ito ay isang kayamanang hindi makukuha o mananakaw ni naman. Ang edukasyon ay nararapat ilunsad sa ating bayan. Sa ganun, magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman at matutong sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa mga susunod na henerasyon, ang mga kabataan ay ating alagaan sapagkat sila ang pag-asa ng ating bayan. Kaya't, huwag nating pabayaan at mapariwara ang buhay. Ang naglulusad ng edukasyon ay isang malaking katulungan sa ating kaayusan sa ating bansa. Maraming salamat po. Ako po si Michelle Ibabaw. Mga aral na napulot sa aming dokumentaryo. Matuto sa pagkakamali ng iba. Makinig sa mga payo ng nakakatanda dahil sila ang may mas maraming karanasan. Dapat gabayan ang susunod na henerasyon upang mawala ang kahirapan. At syaga upang makaawas sa kahirapan, mga pangarap upang magkaroon ng kabuluhan at tutulan ng ating mga buhay, at higit sa lahat, magsumikap upang magayon tayo sa kahirapan. Magandang araw, ako po si Maria Felding Mangkikis. Sa dokumentaryong ito, aming natutunan na ang kahirapan ay maaaring mabago kung tayo ay magsikap lamang at makipagtulungan sa pamalaang mahirap. Nasa ating mga kamay kung paano babaguhin. At bilang kabataan, kung tayo man ang pinanganak ng mahirap, huwag natin hayaan na mamamatay na hindi natitikman ang kasaganaan sa buhay. Maraming salamat. Bilang individual, huwag nating hayaan ang ating sarili na umasa sa iba. Dapat magsikap tayo para sa ating mabuting kinabukasan. At sa mga magulang, huwag nating hayaan na mapariwara ang ating mga anak. Bigyan natin siya ng magandang kinabukasan. At bilang mga anak, huwag nating kalimutan ang mabuting pangaral ng ating magulang dahil magagamit na ito sa ikauunlad ng ating kinabukasan.
nila sa ating ekonomiya global. Dahil sa kawalan ng sapat na pinag-aralan, ay walang potensyal ang isang individual na maitaguyod ang kanyang kabuhayan. Sa aming ginawang panayam sa 3 pamilya na nakatira sa Barangay 13, FD Harrison, Pasay City, ay naantig ang aming mga damdamin. Hindi may paliwanag ng aming grupo kung anong klaseng pamumuhay meron ang 3 pamilya na ito. Sabi ng iba, mahirap ang maging isang mahirap. Sa mga kabataan na makakapanood ng aming dokumentaryo, ay huwag na sana natin sisili ng ating mga magulang sa kahirapang ating nararanasan. Bagkus, magsumikap tayo na itaguyod ang ating kabuhayan. Mag-aral ng mabuti upang makuha ng propesyon na mag-aangat sa kahirapan. Ipinanganak ka na na mahirap. Hahayaan mo ba na umatay ka na mahirap pa rin? Isip mo ito sa mga panahong nais mo malimot. Bakit bang lumabalagi kayang mundong ginagalawan? Buhay ang sadyang ganyan, sundiran, hindi mapigilan. Bitang mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabikot ang inangan, mga pagsubok alawan.